Marami man ang ating mga pagkakaiba, sa salita at kultura'y damdamin nagkakaisa. Halina't balikan natin ang nakaraan, mga kwento'y pakinggan na wika ng sanggandaan. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, dumadaloy, nagbabago na buhay. Wika'y magsisilbing tulay, o pailog o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. May bagong serye kaming hinahanda sa inyo kung saan mga wika ng Pilipinas ang susuriin. Sa bawat episode, marinig natin ang opinyon at kaalaman ng mga dalubhasa sa mga wika natin. Makakasama din nila ang mga pangkaraniwang mamamayan ng bawat rehiyon, sila na laging gumagamit at patuloy na nagbibigay buhay sa mga wikang ito. Maaaring tinatanong nyo, sa dami ng wika sa Pilipinas, paano tayo magkakaintindihan? Paano tayo magiging isang buo at malakas na bansa kung iba't ibang ating wika? Alam nyo, may pagkakaisa sa ating pagkakaiba. Yan ang mensaheng gusto naming ipaabot sa serye ng Usapang Wika. Halina kayo, usap tayo. Ako si Ken Dayan-Dayan, taga Merida, Leyte. Ako, Saka Bisaya. si Seyfo Guaginar, taga sa Marawi. Siya si Chelsea Macam, taga-Ak Lingayen, Pangasinan. Ako, Kayakya, Imelda, Pilipinas. nagdakuhan probinsya sa Mirang Samar, usang waray, usang Pilipinas. Ako si Charmin J. Ubenya, taga Barangay Tigmamalen, Valderrama, Antique. Oh my gosh. So, like, I'm 100% Pinoy, like, super Pinoy. But, like, I don't really speak the language eh. Pero, don't get me wrong ha, I super wanna learn talaga. But like, okay, so I have a question. Because I know na parang the Philippines, like, Pilipinas, we have a lot of languages na, diba? But where did these languages come from? Parang, what's their, like, root? Or parang, the ugat. See, I know some deep Filipino words naman, like, ugat. So yeah, where did these come from? Katulad ng iba pang mga wika sa Pilipinas, ang wikang Tagalog ay mula ito sa pamilya ng wikang Austronesian. So, ibig sabihin, no, kapamilya din ito yung mga wika ng mga nasa bansang Malay Peninsula at saka sa mga Timog Silangang Asya. So, sa pag-aaral sa linguistics, no, mayroon tayong mga pagkakaparehong pag-istruktura sa salita. Kaya iisa yung pamilya nilang kinabibilangan. Palagay ko, mas maipapaliwanag ko ang nature ng wika natin kung magsisimula tayo sa tinatawag na anong pamilya ng wika, language family, ang kinabibilangan ng Filipino at saka ng iba pang katutubong wika ng Pilipinas. So baka doon mas madali ipaliwanag. Ang Tagalog, ang Filipino ngayon bilang pambansang wikang pambansa at saka ang siguro mahigit sa 130 languages ng Pilipinas. Lahat yan ay nakabilang sa pamilya na tinatawag nating Austronesian languages. Ang Austronesian languages ay ang pamilya ng wika na sinasalita magmula sa isla ng Madagascar sa isang tabi ng Africa hanggang New Zealand. Kaya ganun ang pangalan niya, Austronesian languages. Dati, yung classification ng family of languages natin ay Malayo-Polynesian.
Pero medyo mas kwan yan, mas maliit na kategory, mas malaking kategory yung Austronesian, na ibig sabihin ang Filipino, ang Tagalog, ang Cebuano, ang lahat ng katutubong wika ng Pilipinas ay kabilang ng isang malaking pamilya ng mga lingwahe. Oo, may iisang pambansang wika, pero maraming mga wika na meron tayo sa Pilipinas. Mga katutubong wika ng Pilipinas. Na sa buong kapuluan na ito ng Pilipinas, may mga katutubong wika. Yun ang mahalagang dapat na isaalang-alang natin. May mga katutubong wika tayo. At sinasabi ng mga pag-aaral, ang totoo maraming teorya tungkol sa kung ano ang kinabibilangang pamilya ng wika, ng ating wika. Pero ang isa sa nangingibabaw ngayong pananaw ay bahagi ang ating wika ng tinatawag na Austronesian o Austronesyo na pamilya ng wika sa daigdig. At itong mga wika natin, alam natin na magkakapatid na wika. Bagaman oo, may pagkakaiba, pero dapat nating makita na may pagkakaisa dahil may iisang pinag-ugatan. Bawa, alam nating magkaiba ang Ilocano, ang Kapampangan, ang Tagalog, ang Cebuano. Magkakaiba yung mga yan. Dahil kung kukuha ka ng isang katutubong Ilocano at ng isang katutubong Kapampangan at ng isang katutubong Tagalog at isang katutubong Cebuano, pag pinagsama mo sa isang lugar at pinapag-usap mo sila gamit ang kani-kanilang katutubong wika, hindi sila magkakaintindihan. Ako si Zedfeld, isa ka Cebuano. Ako si Crizal, Tagalog. Taas ako sa lupad, anak. Langgam, uy. Ha? Yung langgam lumilipad? Eh, kinakagat na nga ako dito. Ha? Ano daw? Gayunman, sinasabi nga ng mga nag-aral ng lingwista na may iisang pinag-ugatang wika ito. At kaya nga kapag inihanay mo ang mga lexicon, yung mga wika, yung mga salita, mga partikular na salita na mayroon sa mga wikang ito, magkakaroon ng pagkakatulad-tulad ang maraming wikang yan. Datoy iti mata. Masala kong akakit, gamit ring mata ko. Dili ko makaklaro og maayo, hanap ang pananaw sa akong mata. May pagkakapareho. O bakit? Kasi nagkakapareho yung yung may mga lexicon sa kasi nga may isang pinag-uugatan eh. Di ba? Sabi magtataka ka lang kung bakit biglang nagkaroon ng pagkakaiba. So doon tayo magtataka sa paglitaw ng mga pagkakaiba. At makikita mo, matutukoy mo na magkakaroon ng ganung mga pagkakaiba sapagkat mangyayari yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga pangkat ng taong gumagamit ng may isang wikang pinag-ugatan pero nagkaroon sila ng pagpapangkat-pangkat at geographico, yung pagkakahiwa-hiwalay nila. At kaya may sariling pag-unlad o development na naganap, na may proseso ng pagbabago na naganap. At kaya nagkaroon sila ng mga sariling paraan nila ng paggamit ng wika. Nakabuo sila ng mga sariling lexicons nila na sa isang parte, na sa isang banda, nagbabago-bago talaga. Pero may mga batayang salita, mga basic words na hindi nagbabago, na hindi nag-iiba. At kaya nga nakatutuwa na makikita mo, pare-parehong magkakalapit pa rin yan. Kahit may iisang wikang pinag-ugatan o may iisang pamilya ng wikang pinanggalingan, Austronesyo, hindi katakataka na biglang nagkaroon ng mga pagbabago-bago o pag-iiba-iba o varyasyon ng mga wika na ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay.
Ano ang mga puwersa na nagpapagalaw ng isang wika para magkaroon ng isang wika na sinasalita sa isang lugar? Ang mga puwersang yan ay tinatawag nilang yung dispersal at saka accretion. Yung sinasabing dispersal ay parang tao yan na kasama ang wika sa pag-migrate ng tao. Habang umaalis yung tao sa isang lugar, kasama niya yung wika niya. Yung tinatawag natin namang accretion, habang yung wika ay sinasalita sa isang lugar, nai-impluwensyahan yan ng ibang wika na kausap ng ibang tao, ng mga tao na nagsasalita ng wika na yon. Sa tinatawag nilang language planning, no, ng mga binigyan ng responsibilidad na magpalago, mag-develop ng isang wika tulad ng KWN, ang natatandaan ko mayroong 3 stages ang pag-develop ng wika na nakakatulong din sa language planning. Ang nagde-develop ang isang wika, una, kung ito ay sinasalita na ng pinakamaraming tao sa loob ng isang bansa. Ayun pala yung unang antas, nasyonalisasyon. Kaya nagiging lingua franca. Ang susunod is yung intelektualisasyon. Ibig sabihin, ginagamit mo na ang wika upang mag-isip, upang gamitin sa trabaho, sa gawain ng pag-iisip. Ano ibig sabihin nun? Kailangan isusulat mo yung wika. Kaya nagkakaroon ka ng ortografiya, spelling. Kailangan mo ng spelling. Kailangan mo ng uniform spelling sa buong bansa para yung isang salita ay makilala kung ano ibig sabihin ng sa pare-parehong kahulugan. Ay ayatag launay daytoy nga monstera ket ikabil ko isuna iti daytoy paso. Na may mayat nga kitaan. Mabilis ang pronunciation pero may impit sa lalamunan sa pagkatapos ng salita. Paso. Ano ibig sabihin yan? Sabihin yan yung kung saan mo pinapatubo yung tanim, di ba? Yung halaman. Paso, doble. It's a Spanish word. Paso. Magpaso ka. Pas. Pumunta ka, magmula sa isang lugar, sa susunod na lugar, isang paso yan. Paso doble. Paso doble is a, what? Is a kind of dance or rhythm, no? Ouch! I get paso! Making plancha! Kainis! Ano ibig sabihin ng paso? Pag halos masunog yung balat mo dahil lumapit sa apoy. So, ibig sabihin, importante yung paraan ng pagsusulat. Spelling, grammar, ortografiya. So, isang antas yan ng pag-develop ng language. Diba? 3 halimbawa ng salita na may pare-parehong baybay pero may iba-ibang accent, may iba-ibang diin. Nagagawa mo lang yan sa pamamagitan ng pagsulat, sa pamamagitan ng ortografiya. Oh my gosh, wait. So, okay, medyo like, I'm kind of nosebleed na. Oh wait, I mean, dumudugo na yung ilong ko. See? I can say it na. Oh, but yeah, but like, I just have to ask, parang, how do these languages develop ba? Cause like, I don't know, how does our wika rather develop? Because I kind of got it from you guys na parang our languages are, what do you call it? Like, not static? Isipin pa ang Pilipinas sa isang kapuluan. Sa makatwid, may malaking papel sa atin ang tubig. At napaghihiwa-hiwalay tayo ng mga tubig na yan. Sa makatwid, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay ng tubig na yan, no, sa Luzon, Visayas, Mindanao, ano nangyayari? Talagang nagkakaroon ng pagiging eksklusibo yung bawat pangkat. At bunga noon, anong nagaganap? Yun nga, may mga pagbabago na maaaring
hindi namamalayan nung nasa kabilang panig ng tubig, may pagbabagong nagaganap dito, maaaring hindi nakikita o namamalayan nung nandun sa kabila. At bunga nun, nagbago talaga at magbabago naman talaga yung gamit, yung paraan ng paggamit ng wika. Yun ang isa sa pinaka-importante, pinakamahalagang gawain ng wika sa loob ng isang kultura at kasaysayan. Bilang, sabi mo nga, salamin, bilang ekspresyon, paglalahad ng mga niloloob. Yan. Ng tao, no? Sa loob lang ng tao, hindi lang ng mas malaking pangkat ng kultura. Sa isang tao lang, makikita mo na yung halaga ng gawain ng wika. Magmula loob hanggang palabas, di ba? Paano niya sinasalamin? Kasi yung wika ang sinasakyan ng paglalahad ng tao ng kanyang saloobin. Sa wika ang kultura, nasa kultura ang wika. Halimbawa, tatanungin, merong isang nakipagdebate sa akin Ang sabi, Sir Coroza, bakit masyado naman po kayo nagpapahalaga ng wika? Marami namang bagay ang hindi nasa wika. Sige nga, patunayan mo sa akin. Yung painting po ni Juan Luna sa Escolarium. O, di ba hindi naman yan wika? Painting yan. Oo nga naman. Hindi nga naman wika. Kasi painting visual no? Nakaguhit. O, paliwanag mo nga sa akin yan na hindi ka gagamit ng wika. Pag inintindi mo yung painting na yan, gagamit ka ng wika. Kasi kung titingnan mo lang yan, edi tingnan mo maghapot magdamag, titigan mo. Pag yan naintindihan mo, tinitiyak ko sa'yo, gumamit ka ng wika. Dahil yung pagpuproseso ng utak mo, kapag umuunawa ka ng kahit na ano, wika ang ginagamit mo. Walang hindi gagamitan ng wika. Sa pamamagitan ng wika, nauunawaan natin ang lahat ng bagay sa mundo. At sa pamamagitan ng wika, nakagagawa tayo ng mga bagay sa lahat ng ito na meron tayo. Sa makatwid, walang hindi nasa wika. Ang lahat isinasa wika. Sa itsura, bitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Ang halaga ng wika dahil tinataglay nito yung pinakalumang gunita ng mga tao. Yung hindi natin alam na kasaysayan ng Pilipinas dahil sinakop tayo ng mga Espanyol, makikita natin yan dun sa mga lengguwahe, sa mga wika na hindi na-impluensya ng Espanyol. Saan ngayon yan ang gagaling? Saan natin makikita yon? Sa mga folk epic ng maraming pangkat sa Pilipinas na nag-survive, na nanatili hanggang ngayon sa pamamagitan ng oral. No? Maraming wika sa bansa natin ang may mga epiko. At pag binalikan mo ang mga epikong ito at mga epiko ito na hindi bunga lang ng mga dayong konsepto o pag-aaral na nagawa natin at parang na-influence. So dapat makikita mo yung mga sinaunang epiko na mas hindi hayag o mas hindi kakikitahan ng impluensya ng Espanyol o ng Amerikano sa ating kultura. Yun ang mas sinaunang mga epiko. Sa Cordillera, no? Diba? Ang isa nga sa mga itinuturing natin ngayon na sinaunang epiko talaga natin ay ang Hudhud de Aliguyon. Yun, sinaunang epiko. Sa makatwid, maging yung wika nila mismo ay higit na sinaunang wika. Hayag na hayag yan sa Panay. Nasa Panay ang mga tinatawag na binukot
Kaya nga sabi ko, yung kultura mismo nandun sa wika. At yung wika na yon ang lilikha dun sa taong makikinig, dun sa epiko. Magiging ikaw yung kung ano ba dapat maging ikaw ayon dun sa kultura mo, nasa oral tradition, nasa epiko, nasa mga salawikain, nasa mga bugtong at iba pa. Magmula sa loob, papuntang labas, kailangan mo ilahad, kailangan mo isalaysay, kailangan mo gawing kasaysayan. Kung pangkat naman ang taong pag-uusapan, ganun din, isang buong pangkat ng tao, isang kultura na yan. Di ba? So, kahit tingnan mo yung individual, iisang tao, o yung grupo o pangkat o kultura, makikita mo yung mahalagang papel ng wika bilang paglalahad, pagsasalaysay, paglilikha ng kasaysayan, pagsasalamin ng karanasan, pagsasalamin ng saloobin ng tao. Lagi kong isinusulong yung ideya na yun. Kailangan makita ang pagkakaisa sa pagkakaiba. Pero mahalaga rin, lalo na kung may usaping nasyonalismo at pagkabuo ng bansa, may higit na mahalagang dapat na ginagawa. Mahalagang kilalanin ang pagkakaiba, pero higit sa lahat, dapat na makita ang pagkakaisa. Dapat makita ang pagkakaisa sa pagkakaiba. Yun ang higit na mahalaga. Sa susunod na 9 na episodes, isa-isa nating susuriin ang mga wika ng Pilipinas dito sa Usapang Wika. Ako po si Lauren Ligarda. Ay, salamat naman. Ngeni ay tinsyenda na kayo. Kat maawatan dak tumat lang. Ako yung atngan ang Usapang Wika. Go lang! Push nyo yan! Go! Carry lang! Carry lang! Dora bumuto na max! Ang bil kami yan! Huwag palagpasin ang pagkakataon, ngayon na ang panahon, may palaga.